Hi Aries! Welcome back sa ating Tagalog Reading Channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So gagawin natin ang inyong monthly Tagalog reading for the month of July 2024. And maaaring mag-resonate to Aries on to the next 3 to 6 months from the time na ginawa natin tong reading na to. At ang current timestamp ay 4:42 PM July 25, 2024. Okay? So, Aries, ito ay isang collective reading, hindi to personal reading. So, it only means na maaaring mag-resonate sa certain collective, no? Hindi lahat ng mga Aries na nanood nito, maaari kayo mag-resonate. So, if it doesn't resonate with you, I will tap into your energy next month. Who knows? Okay? And sa mga new viewers po natin, welcome po sa ating Tagalog Reading Channel. Sa mga current subscribers, maraming salamat sa pagsuporta na inyong mga monthly Tagalog readings. And, isa-shuffle lang muna natin itong mga cards in front of the camera. And I'll see you guys in few seconds, Collective Aries. Okay? Hi Aries, so welcome back. Simulan na natin ang inyong monthly Tagalog reading. Maaring mag-resonate onto the next 3 to 6 months. At ang gamit nating deck ay ang Sacred Oracle, I think, self-care deck, no? Okay? Wala sa akin kasi yung box nandoon, hindi ko makuha na itet, no? But anyway, kukuha tayo ng 7 cards, Aries, as usual, para sa inyong monthly reading for July, no? And are you ready, Aries? Okay? Okay, position 1, position 2, Aries, position 3, fourth position, pang-5, pang-6, at sa gitna, Aries. Cardinal sign kayo, no, ng fire sign, okay? Leader, no, initiator, okay? As a cardinal sign ang mga fire elements. Anyway, sa first position, Aries, umpisahan na natin yung kailangan mong i-release, meaning yung bagay na kailangan mo i-completely na pakawalan, i-let go, or yung matagal mo nang hino-hold back na hindi mo pa ginagawa, no, na dapat it's about time na gawin na natin, okay? Energy work, okay? So, maaari na right now, medyo feeling natin, medyo baka hindi tayo balance, no? Maaari kasi na we are all over the place or nako-confuse, no? Or maraming circumstances sa buhay natin na baka nangangailangan ng clarity, and yun nagkakos ng imbalance sa atin, no? Mind, body, and spirit, okay? Even yung parang one example of that, we cannot make up decisions that quickly. Nahirapan tayo mag-grasp na clarity, no? At sinasabi dito, work on your energy, no, kasi yung 7 chakras mo, intuition, may throat chakra, may heart chakra, solar plexus, sacral chakra, and yung isa, I forgot, no, at the base, and yung nasa pangalawa before the solar plexus. Okay, so, make sure na balance sila, no, kasi if isa dyan na imbalance, say may blockage ka sa communication, sa throat chakra mo, nahirapan tayo mag-open up, for example, ng mga nararamdaman natin sa heart, then may blockage ka sa heart. So, work on that. Yun ang sinasabi doon, Aries, okay? Energy work. Focus on that part ng katawan mo dito, no? Or ng chakra na need to improve o need na kailangan mong i-work out, okay? Now, sa second position, yung kailangan mo namang ipagpatuloy. Okay, na ginagawa mo na or maaari mo kailangan mong improve, flow like water. So, go with the flow lang, Aries, no, sa daloy ng buhay. Ipagpatuloy mo lang yan, no? Do not go against the current, kasi pag swimming naman tayo, di ba? Nagsiswim ka sa isang direction, di ba? From one point to one point, but inahampas ka ng alon. So, yung mga little bumps on the road, wag nating masyadong indahin. Kasi flow like water nga, no? So, like ito, kung magsiswimming, surfing tayo, may destination, pero syempre, inahampas ka ng mga agos, no? Left and right, up and down, up and down. So, go with the flow lang muna. Okay? Pero, hindi nawawala sa focus mo, yung destination, yung goal mo dyan, no? Kung saan ka papatungo. Okay, Aries? Now, sa third position, manifestation, nandyan ang, okay, dance. Okay. Alright.
gumawa ng mga bagay na makapagpapasaya sa'yo. Pag sumasayaw tayo, 'di ba, in rhythm ka, no? Ang saya-saya. You know the steps, in harmony ka sa music, no? Nag-e-enjoy tayong gawin. Okay? So, parang i-uplift mo yung vibe mo. Ano ba yung vibrational energy pag sumasayaw tayo? Or let's say, no, or nag-e-enjoy tayo. Dance to the tune ng buhay. Or kung ano man meron ka ngayon, i-enjoy mo yan sinasabi sa manifestation mo. Itaas mo yung vibration mo. Kasi ang energy ng dancing, diba, it's fun and happiness and relax. So, mas mataas ang vibration yan. Kumpara sa activity na sabihin natin na crying, ba? Mas mataas naman talaga ang vibration. So, ang sinasabi dito ay elevate natin ang ating mood kung gusto natin mag-manifest ng something sa reality natin. Aries, okay? I-elevate ang mood. Okay? Now, sa ating fourth position, nandito ang music, no? Ito yung external energy. So, may dance ka na sa manifestation. Ang external energy is music. Maaari na maka-influence ang music sa mood mo on this time of the month and on to the next 3 to 6 months, no? Music can uplift you, can make you sad as well, no? Depende dun sa genre na pinapakinggan natin. If you keep on, parang nakikinig ka sa mga slow, sappy, sad love songs, then medyo bababa vibration. Kasi may mga lyrics na hindi maganda. So, try na yung external energy ng music. Medyo masaya. Kasi may drums dito, no? May drum beat, no? Something na sabihin natin na enjoyable. Like for example, siguro mga enjoyable ngayon, yung kanta ng Beanie, no? Yung Tropico, 'di ba? May dance 'yun and may singing and music, 'di ba? So nakakaganda, 'di ba? Ang ganda ng mood pag napapakinggan ako kasi hindi naman talaga ako masyadong talagang hardcore fan ng mga K-pop or P-pop, but na-appreciate ko yung vibe, yung rhythm, 'di ba? So yung music, sabihin ko sa'yo, it will influence your mood. So, be careful sa mga music or sounds na, or mga audio materials, na visual materials like YouTube, diba? Nakikinig rin tayo dyan. Be careful sa content na mga pinapanood mo. Okay? Ang tawag dito is vibrational cleansing. Yun ang nararamdaman ko so far sa reading mo, Aries. Okay? So, try to work hard din sa mga external energy na dapat ang finifeed mo sa sarili mo and makaka-influence lang sa is puro positive muna. Okay? Go on a mental diet and vibrational cleansing. Ngayon, magbe-benefit ka raw for the upcoming 3 to 6 months, read. Reading, learning, knowledge, acquiring knowledge. Are you thirsty for learning? Uhaw ka ba sa na matuto ng ibang bagay or meron kang parang time na magbasa ng mga libro or magdagdag ng karunungan sa'yo. So, magbe-benefit ka doon. Like ako, ngayon, nag-upskill kasi ko no? Although, hindi naman required sa current work ko, but I think it will be beneficial, no? Para mas maging marketable ako. So, nag-learn ako ng mga new skills related sa profession ko. Okay? That's one example. Pwede rin also na nagbabasa ko ng mga manifestations, no? How to manifest properly, for example. So, yun, ginagawa ko rin yan. Nagme-meditate ako. How to meditate properly. How to journal, no? Journaling is one technique. How to affirm. Ano ba sa lahat ng mga affirmations na to ang dapat kong sundin? 'Di ba? So, focus and mag-focus ka sa learning. Yun, kasi magbe-benefit ka doon. Whatever piques your interest. Okay, Aries? Now, sa new beginning naman, Aries, mga new beginning mo, uminom ng tsaa, drink tea. Kung nakita mo to, naka-zen lang siya, uminom siya ng tsaa, no? Ang tea kasi, tapos ayan, may mga crystals siya dyan, no? And then may kettle siya dyan. Minsan nga parang pusa pa yung kettle niya. But it's kettle, no? Naka-pajama lang siya. So, parang Japanese outfit siya, no? Kimono or talagang pajama siya. Yun, relax lang, no? Sa new beginnings mo, ang tea represents, di ba nakakakalma ang tea? Parang aromatherapy din siya. So, sa mga new beginnings mo, approach mo siya with parang calmness, no? Kasi ako, uminom ako ng tea before I go to bed, then sa afternoon, or pag, alam mo yun, napapababa ako ng kinain. Kasi it helps me relax. Sa gabi ka, mamile tea or nagmi-milk ako. So, drink tea. So, tea represents sa Chinese kasi mahilig sila sa tsaa kasi soothing and calming. So, yung mga new beginnings mo, approach it with relax lang, no, with calmness, no, like, para kang lang sumisip-sip ng tsaa,
na you're taking your time kasi mainit siya, 'di ba? Tapos pag brewed yung tea, mas masarap, 'di ba? So, parang you're taking your time na i-approach yung mga bagong simula mo. Walang energy ka dito dapat na nagmamadali. Okay? So, eventually, may new beginnings dyan, pero hindi mo kailangang mainip or magmadali. Okay? Parang the way you drink your tea, gaano ba katagal? Pag pumunta ka sa Starbucks, di ba, sobrang init ng tsaa, sobrang init ng kape. So, it take you hours, di ba, bago maubos. So, ganun lang, okay, yung mga new beginnings mo, okay? Hindi pwede na pag dumating yung new beginnings niyan, nagmamadali tayo, no? Parang excited tayo na mag-venture agad sa bagong simula. So, kalmahan, and then, pagpapasok sa mga new beginnings, no? Relax lang tayo. Huwag tayo na, let's say, sa bagong relationship, no? Huwag na natin dalhin yung energy natin before na sabi natin hindi tayo kalmado. Okay? Sa mga the way we approach yung trabaho natin, yung mga colleagues natin, kung dati na toxic, no, natotoxican tayo or stress tayo, no, kalmahan na lang din natin ang approach. Parang gano'n. Okay? Now, at the center, nandyan ang pahinga, rest, sleep. So, ito yung kailangan mong matutunan. Are you getting enough sleep, Aries, or rest, physical rest to? That's something to do to. Parang reminder to sa'yo sa physical well-being mo, wellness, no? Focus ka sa pahinga. Okay? Baka nakakalimutan na natin. Remember guys, ang sleep ang pinaka-importanting pahinga kasi sa panaginip natin, dyan active ang subconscious mind natin. Dalawang klase yan, conscious and subconscious mind. Ang conscious responsible sa reality, nakita mo ngayon na short-term memory, logic, planning, decisions, 'di ba, sa pang-araw-araw na buhay. Pero ang subconscious mind, maraming function 'yan. The moment na natutulog ka, dyan active ang subconscious mind mo. Ang subconscious mind, in a nutshell, responsible sa pag-create ng mga reality mo, responsible sa mga desires mo na para magkatotoo. So, Google na lang, understand, kasi nandiyan ang read about that. Okay? Ano ang function ng ating subconscious mind, Aries? Okay? Now, kasi mas malaki matutulong yan. Kaya may learning dito. Tapos may rest. Okay? And energy work ka. Okay, Aries. So, sana, nag-resonate kayo sa reading na to. Natapos ang reading sa ganap na 4:56 p.m. July 25, 2024. Maaaring mag-resonate to, like I said, onto the next 3 to 6 months, Aries. If it doesn't resonate with you, I'll tap into your energy next month. Collective Aries. And, yeah. So, take care, Aries. God bless. Mahal ko kayo. Bye!